Mga kasubaybay, ang tatalakayin ngayon ng inyong kasubaybay ay tungkol sa kung papaano ginampanan ng ating dating Pangulo na si Ferdinand E. Marcos Sr. nung panahong siya ang presidente ng ating bansa. Kung papaano niya sinikap na paunlarin, paano niya sinikap na makilala ang bansang Pilipinas dito sa Asia at maging sa buong mundo. Nung panahon ng ating dating presidente Marcos Sr., wala siyang ginawa kung hindi mag-isip o magplano sa ikabubuti ng ating bansa. Para bang isa siyang ama ng tahanan, ng isang tahanan na gumaganap at gumagawa para sa ikauunlad ng kanyang buong sambahayan. Alam niyo mga kasubaybay, ang ginawa noon ng ating pinakamagaling at pinakamatalinong presidente sa kasaysayan ng ating bansa? Wala siyang ibang ginawa kung hindi magplano, magpanukala kung papaano niya iaangat ang ekonomiya ng ating bansa mula sa kahirapan. Sapagkat nung panahon na yun, halos, sabi nga, nandoon pa tayo sa panahon na babagong nagsisimula, sapagkat noon ay sabi nga, hindi pa nagtatagal ay sumiklab yung First and Second World War na isa tayo sa nadamay o naapektuhan. Kaya ang bansang Pilipinas ay lugmok sa kahirapan ng panahon na yun. Subalit nang dumating at pinamunuan ng dating President E. Marcos ang ating bansa, ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para paunlarin ang bansang Pilipinas. Kaya ang ginawa nun ng dating presidente ay kitang-kita natin hanggang sa ngayon napapakinabangan. Una, nagpatayo siya ng mga kalsada at mga ospital na sa gobyerno at yung libre at yung alam natin hanggang sa ngayon. Mga eskwelahan, pinatayo yan ng dating presidente. At maging napakaraming mga bagay na kinakailangan ng isang bansa na nagsisikap na iangat ang ekonomiya ng ating bansa. Ginawa niya ang pangunahing kailangan ng ating bansa sapagkat ang isang bansa na nagsisikap na umunlad at umasenso, lahat ng pangangailangan sa loob ng isang bansa dapat mayroon siya. Na yon ang ginawa ng dating presidente Marcos Sr. Nagpatayo siya ng mga pangunahing kailangan sa pagpapatayo ng mga naglalakihang building, sa pagpapatayo ng mga napakalalaking gusali. Ano ang unang-unang kailangan? Hindi ba't ang mga bakal para tumibay? Na yun ay kailangan ng isang bansa. Patungo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Sa halip na umasa tayo sa ibang bansa, umangkat, mag-import ng mga materyales, ang dating presidente, siya na mismo ang nag-create ng mga kinakailangan sa ating bansa katulad ng mga tunawan ng bakal at mga pabrika ng semento, maging ang mga plastik na yun ang mga pangunahing kailangan sa pagtatayo ng mga gusali para umunlad ang ating bansa upang hindi na rin tayo umasa sa iba pang mga bansa.
bago natin magawa ang mga establishment na kinakailangan ng ating bansa, sa sarili pa lamang nating bansa, hindi na tayo kailangan mag-import pa sapagkat naririto ng lahat sa atin. Yung sinikap ng ating dating Pangulo kung papaano magawa. At kung papaano ang bansa, ay sabi nga, kaya na niyan tumindig sa kanyang sarili. Kaya nung panahon na yon, napapansin natin na malakas at patuloy pang lumalakas ang ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan sa pangunguna ng dating President Marcos Sr. Wala siyang inisip kung hindi kung papaano ang kanyang gagawin sa pag-unlad ng ating bansa. Ngayon, kung ating natatandaan sa panahon ng Marcos Sr., at alam na natin, lalo na nung mga, sabi nga, ipinanganak ng 60s, 50s, inabot na yon yung pamumuno ng dating presidente. Na kung hindi sana pinagtulong-tulungan ang dating presidente, nakuha sana ng ating bansa yung tugatog ng tagumpay. Kaya alam nyo mga kasubaybay, itong nangyayaring paghihirap ngayon ng ating bansa, hindi dahil sa mga Marcos na sinasabi nilang magnanakaw ang mga Marcos, hindi. May dalawang taong naging dahilan kung bakit patuloy at kung bakit nagsimula ang pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa at paghihirap ng sambayanan. Dalawang tao yan kung inyong nasusubaybayan. Pero kung nung panahon na yon, ang dating presidente ay hindi pinagtulong-tulungan na paalisin sa kanyang pwesto, alam nyo, sa totoo lang, ang bansa ngayon, ang bansang Pilipinas, isa na sa pinakamayamang bansa dito sa Asia. Mas mayaman pa tayo nung sa Japan nung panahon ng Marcos Sr. sapagkat ang Japan nung dapan-dapa sapagkat katatapos pa lang nung paghamon niya ng digmaan sa mundo, hindi ba? Alam natin yan. Tayo nung panahon na yon, kung hindi ako nagkakamali, parang tayo nun ay pangalawa o number 1 na mayamang bansa dito sa Asia. Yun ay sa aking palagay lamang, sa aking kuro-kuro. Katulad na sinabi ko nung una, ang topic natin ngayon ay base lamang sa nakita at konting nalalaman ng inyong kasubaybay. Kung hindi naman kayo agree sa sinasabi ko, malaya naman kayo mag-comment. At ako naman, may laya din sabihin kung ano lang yung nalalaman ko at nakita ko sa nakaraan. Wala akong nilalagpasan, wala akong ibang tao na tinatapakan. Ang sa akin ay base sa aking nakita, sa aking kuro-kuro, sa aking mga palagay. Alam niyo mga kasubaybay, kung ngayon, hanggang sa ngayon ay pinapangarap ng ating bansa ang umunlad, noon pa sana, panahon ng Marcos Sr., kung ang bawat Pilipino lamang ay naging matalino at may prinsipyo sa buhay, hindi sana tayo naghirap. Alam nyo ba mga kasubaybay kung bakit? Nung panahon ng ating President Marcos Sr., ang gusto niya, ang ating bansa ay maging independent. Walang sinasandalan ng mga mayayamang bansa. Walang inaasang mga bansang mayayaman. Kung hindi, ang gusto ng ating dating presidente, tayo mismo, ang bansang Pilipinas, ang dapat asahan ng ibang bansa. Yun ang plano
ng dating Pangulo. O anong ginawa ng kapwa Pilipino din? Pinagtulong-tulungan din. Pinagbintangan ng kung ano-anong mga bintang na hindi naman totoo. Bueno, may iba tayong topic dyan at may part 2. May part 3 pa ang tinatalakay natin ngayon. Kaya mga kasubaybay, huwag nating isisi sa mga Marcos ang nangyayari ngayong kahirapan. Ito, nangyayaring kahirapan sa atin, nararanasan natin ngayon, ang pangunahing may pananagutan at may kasalanan dyan, tulad ng sinabi ko, yung dalawang tao na pinalano sadya nila, kaya tayo naghihirap ngayon. Yun ang katotohanan. At sa part 2, tatalakayin natin yan, kung sino yung dalawang tao na yon at kung paano nagsimula, kung paano nila pinulyo ang bansang Pilipinas. Sila mismo ang nagpabagsak. Ang dating Marcos Sr. ang gusto umunlad. Kaso nangyari, kapwa din Pilipino, ayaw nila ng ang Pilipinas ay uunlad. Huwag nating isisi sa mga Marcos kung bakit naghirap ang Pilipinas. At ipapakilala ko sa inyo yung dalawang tao, yung naging dahilan. Bueno, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. At muli, patuloy niyong subaybayan ang aking Facebook page. At sa YouTube naman, Subaybay Channel. Nag-upload ako ng 1 hanggang 2 video kada araw upang patuloy kayong may masubaybayan. Bye-bye.